Humupa man ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila, pahirap naman sa mga motorista ang lubak-lubak na kalsada. Saksi, si Emil Sumangi. Mabagal ang usad ng mga motorsiklo at iba pang sasakyan sa bahaging ito ng Zabote River Drive. Maaraw na pero ang problema naman ng mga motorista ngayon malalaking lubak. Ayon sa DPWH, binuksan na nila ang concrete road na malapit sa isinasagawang pagsasaayos ng temporary detour road. Dagdag perwisyo rin sa mga motorista ang lubak sa elliptical road sa Quezon City. Naglagay ng plastic barrier sa lubak para maiwasan ng mga motorista. May mga lubak din sa Timog Avenue, malapit sa kanto ng Quezon Avenue at may naipon pang tubig. Malalim yung mga lubak, sir, simula nung mga 2 linggo na may yung ulan. Minsan, pag nagkamali ka, bigla kang preno, baka babanggaan ng ibang sakyan. Hanggang kaninang umaga, may mga pag-ulan pa sa Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila dulot ng habagat. Nung Monday, nung nag-uulan ng grabe, kung isusuma natin yung pag-ulan na natanggap ng Quezon City kumpara sa monthly normal rainfall na natatanggap nito sa buwan ng August, ay halos lumagpas na ng kalahati. And basically, more than 100% na po tayo ng natatanggap ng pag-ulan dito sa Metro Manila kumpara nga sa monthly average. Isa sa nakaranas ng pag-ulan kanina ang Valenzuela, pinasok ng baha ang San Diego de Alcala Parish. Baha rin sa katabing eskwelahan. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Bigada na ako dito. Talagang ganyan ang ngayon sa amin kada taon. Pag may bagyo tayo, yan na ang nangyayari. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, magdaragdag ng 13 pumping station sa palibot ng Metro Manila. By the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways. Nag-inspeksyon kanina ang Pangulo sa tinaguriang pinakamakabang creek sa Metro Manila, ang Estero de Tripa de Galliera. Ganito karami ang naipon na basura sa loob lamang ng 4 na araw. Nag-average kami ng 8 cubic meter per day, which is half a dump truck. Pinakita rin sa Pangulo kung paano ginagawang compost o mga kapaki-pakinabang na gamit tulad ng paso ang ibang nakahakot na basura mula sa estero. Bukod dito, inaasahang sisimulan na sa lalong madaling panahon ng Waste to Energy Project. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Patuloy rin ang paglilinis ng iba pang daluyan ng tubig sa pamamagitan ng Oplan kontra Baha at Bayanihan sa Estero Program. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.